worshipers. Ang tunay na mananamba. Are you with me? Doon, napaka-agaw pansin yung salita. Kung kayo ay interesado sa katotohanan, nakakaagaw ng pansin yung salitang true worshipers. Amen? Bakit nilagay ng true? Therefore, may fake. Amen ho ba? Ngayon, tayo ho ba ay tunay na mananamba ng Diyos? Okay, titingnan natin. Ano ho? Ang sabi po ng talata, but the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in His Spirit, for the Father seeketh such to worship Him. Interesado ang Diyos hindi lang sa pagsamba. Ang Diyos ay interesado hindi lang sa mananamba, kundi yung tunay. Amen? So, ang Diyos ay hindi impress sa bawat pagsamba. Amen o ba? Kung tayo ay sensitibo sa katotohanan, nakakahamon, nakakaagaw ng pansin yung salitang true. Tama ho ba ka? Dahil, baka pwedeng hindi ako yun. Ang dali natin magsabi sa iba, naku, hindi yan mananamba, hindi mananamba, ikaw. Tama ho ba? Ano ba ang tagpong ito, mga kapatid? Siyempre, mga kapatid, alam niyo po, ang Bible po natin ay may 66 na aklat. 4 na pong katao ang ginamit ng Diyos na sumulat sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon. Pero ang Biblia hindi nagkakasalungatan. Kasi miraculous book yan. Wonderful book yan. Kaya nga, Word of God. Ngayon, maraming tagpo na sagyang kinalap ng Diyos, hindi lahat. Kasi, ultimo sa buhay lang ng Panginoon, ang sabi ng Bible, kung isusulat lahat, hindi magkakasya sa daigdig. Kung bawat himaymay, bawat detalye ng bawat karakter sa Bible ay kinuha, halimbawa, siya gumisa ng garne, siya naghiso, siya nagtutbrush, siya tumae, siya umihi. Hindi ganoon. Yung mga may pinilan lang sa certain portion na kung saan isag, yung niribla ng Panginoon na may layuning katotohanan ipaabot sa atin. Sa pagkakataong ito, inallowed ng Diyos na matala ang buhay ng isang babaeng Samaritana. Amen? Yan ho'y taga-Samar. Samaritana. Na ang background po, pag inyong babasahin, siya po ay Magdalena. Alam niyo ba? Siya po ay may pagka-Magdalena. Are you with me? Bakit? Siya po ay may 5 lalaki, naging lalaki. Amen. So alam niyo Magdalena. Huwag niyo sabihin sa akin, Pastor, magmadali ka na. Magdalena, babaeng mababa ang lipad. Obvious, hindi siya mananamba ng Diyos. Amen. Pinagkasagya-sagya ng Panginoong sa itong babaeng ito. At siya'y umupo sa balon. Bakit? Doon pumupunta ang mga babae para maglaba, mag-igib, uminom ng tubig. Kaso lang, merong isang babae na dumating sa panahon na wala ng tao. Ang Panginoon ay mahusay na psychologist. Malakas ang discernment. Aside from being deity o divine, siya ay Diyos, pero siya talaga ay marunong bumasa ng tao. Bakit? Bet iti kung kailan walang tao sa pumunta din, may ikinahihiya ang babaeng ito. Alam niya yon. Amen? At nung siya isasalo, sabi niya, babae, bigyan mo nga ako ng tubig. Sabi niya, bakit ikaw ay Hudyo, nahingi ka sa aking babaeng Samaritana? Kasi may problema po ang Samaritana at saka ang Hudyo. Kasi mababa nga ang klase ng bayan ng Diyos ang Samaria. Yan po ang unang lumayo sa Diyos. Tapos sabi ng Panginoon Jesus, kung nakikilala mo lang kung sino nahingi ng tubig sa iyo, at ikaw pag humingi sa kanya ng tubig, bibigyan kanya ng tubig na ikaw ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Kakatindi ng tubig din, Once and for all, water. Sabi naman ng babae, malupit siya, ako ibigyan mo na nga ng tubig niyan, ako hindi na pauli-uli. Ang hagip ng tao hindi ligtas, laging literal.
Kaya lahat po ligtas nakakasabay sa spiritual na usapan. Amen. Akalain mo, sinabi ng bibigyan kita ng tubig na hindi ka na mauuhaw, abay sabi ng babae, bigyan ko ako niyan. Naku, hindi pa balik-balik. Hindi niya naiintindihan, yun ay spiritual na kaligtasan. Kaya pag ikay ligtas, hindi ka na mauuhaw. Bakit? Ikaw ay mayroon ng tubig ng buhay. Si Jesus ang tubig ng buhay. Amen. Kaya kayo may palangit. Ngayon, sabi niya, parang interesado siya sa tubig. Kaso lang, ang tubig na kanyang inahanap ay literal pa rin. Para maintindihan niya na ito hindi literal tubig. Sabi ng Panginoong Sos, sige, kung gusto mo tubig, kaunin mo ang iyong asawa. Kaunin natin ang ating asawa. Amen. Amen. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon, alam ko, dalang kinakasama mo ngayon ay pang-5 na. Siguro sabi ng babae, sino nagsumbong? Sino nagchismis? Alam mo ba pag ikinakinig na salita ng Diyos? Para kang may nagkwento na sa akin ng iyong buhay. Amen? Kasi ganyan ang salita ng Diyos. Amen? Nabubuking tayo. Kaso lang, may dalawang klase ng pagtugon Isang nagalit at isang nagpakababa. At yung nagpapakababa, yun ang mananamba. Ngayon kay kinakikinig ng preaching at ikay nagmamaktol sa masama loob mo, hindi ikaw ang hinahanap ng Diyos na mananamba. From the very meaning of worship, that means, ngayon, naalala ko lang, ang ibig sabihin po ng worship is to kiss the hand, one, in token of reverence. So the very substance, meaning of what we call worship is reverence. Pinapakita sa paghalik ng kamay. Halimbawa, ikaw ay alipin, nandyan yung amo, ikaw ay naluhod at tinahalkan mo ang kamay at sinasabi mo, crush kita. Salo, paggalang, pagrespeto. So, ang buod, ang diwa, ang sentro ng sinasabing pagsamba ay malalim na paggalang sa Diyos. Kaya pag tayo nasamba na sa Diyos, bitaw ang cellphone. Amen? Ayaw nating maabala dahil tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ibinibigay natin ang respeto sa Kanya. Amen? That is worship. Yun ay meaning. Kaya ayaw na din natin na naguhuntahan sa likod. Ano kang tumama kahapon? Kalahin mo yun. Yung pa pinag-uusapan, di na nga na-respeto Amen? Yan palang kapitbahay natin. Bawal na bawal ang maritesan kapag nasa simbahan. Amen? At ibig pa sabihin ng pagsamba ay, ito po yun. Among the Orientals, especially the Persians, ito po yung kanilang ginagawa, to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence. Sa Persian, ang kanilang pagsamba ay sila'y lumuluhod at ang kanilang noo ay inilalapat sa lupa, pagpapakita ika ng isang napakalalim na paggalang. So ang substance, sentro, essence ng pagsamba, respeto sa Diyos. Kaya, huwag kayong tutulog. Pagrespeto yan sa Diyos. Amen. Amen. Yan ang gusto ko na amen. Pagrespeto sa Diyos. Nakakarespeto ka na, nakakatulong ka pa. Amen? Okay. Sino pagsamba? Ngayon, pwedeng ginagawa mo yan. May anyong pagsamba. Pero meron pa rin pwedeng dayanin yung mga outside appearances of form of worship. Di nga Muslim, nasubsub din. Mas malimit nga sa atin. Tayo, malimit tayo nasubsub, sa lamesa. Pero ang Muslim, may oras silang, pagka sila'y oras ng iluluhod, talaga sila'y naluhod. Pero ang hulugan ba sila'y mananamba ng Diyos? Kaya kung ikaw'y anak ng Diyos, matuwa ka.
Amen. Wala nang kasing ganda na tiyak mo'y kipalangit. Wala nang kasing gandang kapalaran na talagang kilala mo ang Diyos. At ibibigay natin ang nararapat para sa Kanya. Worship the Lord. Due. Give the Lord due unto His name. Worthy is the Lamb. Amen. Ngayon, itong babae ito, Samaritana, sadyang intensyon ng Panginoon na pukawin ng kanyang kamalayan na siya'y babaeng mababa ang lipad. Kasi ang mga tao hindi interesado sa buhay na maayos hanggat hindi kilala na ang kanyang buhay ay magulo. Hindi ka interesado sa tubig hanggat hindi mo kinikilalang ikinanglilimahid na. Masarap ang liwanag kung alam mo'y kinasa dilim. Tama? Sinagyan niya. Ngayon sabi ng babae, napaghahalata kang isa kang propeta. Namamangha na siya. Ba't ang galing nitong kausap kong ito? Alam ang buhay ko eh. Hanggang sa pumasok sila sa usapang pagsamba. Amen. So ang ating lang tinataloy ito, mga kapatid, sinagyan ng Diyos na puntahan ng Samaritanang ito, hindi lang para ipakilala ng siya dapat maligtas, kundi hindi na maihiwalay sa katotohanan pag nakilala mo si Jesus, pag-uusapan ang pagsamba. Amen. Hindi pwedeng paghiwalayin si Kristo bilang tagapagligtas at siya bilang Panginoon. Are you with me? So yan ang ating pag-uusapan. Magsimula na tayo. Number 1. Ang aking bibigyan ay, tanong nyo, may puntos kang gayaan. Ay, yan. Yan ang puntos. Notice the word. Kasi ako'y matagal na nagbabasa, pero may nakakaagaw pa rin ng pansin sa akin yung salitang true worshipers. Tama ba? Maraming relihiyon, naglipa na ngayon. Ako galing sa Catholic. Alam niyo ba, nagiging makatotohanan lamang na umalis sa Catholic kung ako ay nabago. Tama? Kung ako naman ay Catholic dati at lumipat sa Baptist, wala rin naman nabago, di ka pa umalis. Dati hindi ka naman mananamba, umalis ka diyan, tapos pagdating mo din, hindi ka rin mananamba. Nangyari? Tama ba? Para yung awiting, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Tama ba? Meron ka namang matuwid ang isip, naglinis at nagbihis, pero ang isinuot ay dati ring damit. Umalis ka ng mga inaakala mong mali, pero lumipat ka, ang ginagawa mo pa rin may mali. Hindi ka rin nasamba. Ay, hindi tuwid ang isip. Are you listening? Kaya, balikan natin yung verse 23. Ito hindi lang dahil ito yung naka-assignment sa akin na basahin, pero talagang nakakaagaw ng pansin yan. Kung talagang sensitive tayo. Lalo sa sarili, magpakatotoo lang tayo sa ating sarili, may dating yung pangungusap na yun. Ako ba'y talagang tunay na mananamba? Kayo nakaupo dyan. Sa inyong pagkakaupong yan. Tanyo ha, datapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng tunay na mananamba, ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama, hinahanap ng Diyos ay hindi mukhang nasamba, kundi tunay na mananamba. Kaya nga, notice the word. Kayo ba ngayon ay nasamba? Kayo ba ngayon ay nasamba? Iba ang nasimba at nasamba. Ang nasimba, pupunta ng simbahan. Ang nasamba, yon ang ating pag-uusapan. Pwede kang sumimba na hindi sumamba. Pero ang tiyak na gustong sumamba, sisimba.
Ang isang tiyak pag uhaw, iinom. Iinom muna ho ako. Tama ba yan? Iba ang maninimba kaysa pagsamba. Maraming tao yung nasimba din. Pero sabi, kaya maganda notice the word. True worshipers. Hindi garantiyan ay kayo sumimbay sumamba. Pero ang talagang sambang-samba ay sisimba. Amen? True worshipers. Kung ating hihimayin yan, true worshipers, may pahaging ng Panginoon dyan Amen? Ibig sabihin, tunay na mananamba. Kung may tunay, merong hindi. Ano yung hindi? Yan may binanggit din ng Panginoon Doon sa Isaiah 48 verse 1, tinan niyo po ang sabi ng Isaiah 48 verse 1. Iyong dinggin ito, o sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Huda, na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Diyos ng Israel, ngunit hindi sa katotohanan. O sa katwiran man. Tignan niyo bansang Israel yan mismo, bayan ng Diyos, na at nagsilabas sa bukal ng Huda, na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon. Pasumpa ka pa, tototong. Nga. Nagsilabas. Kaya nga, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Na nagsilabas sa bukal ng Huda, na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Diyos ng Israel, ngunit hindi sa katotohanan. Amen? So, ang Diyos po ay hindi ginagarantiyahan na ang lahat ng nabanggit ng pangalan ng Diyos ay sa katotohanan. Tama? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. At bakit niyo ako tinatawag, Panginoon, Panginoon, at hindi niyo naman ginagawa nga ang sinasabi? Minsan, ang ganda ng ating sinasabi, pero salungat sa ating gawa. Are you listening? Amen ba? Give our profound respect. Please, listen. Amen. Wala pang rapture. Bakit? Sabi ng Bible, sa isang kisap mata. Kaya hindi mag-rapture, ang limit mong kumisap. Okay. Ano pa sabi? Isaiah 66 verse 1 and 2. Tingnan niyo po. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay nito ay nilikha ng aking kamay. At sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay nito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko. Yan. Napasok na tayo doon sa hinahanap ng Diyos. Yung totoong mananamba. Sa makatwid bagay, siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Sana mabawasan na ng pastor ang katal na sa pangangaral. Wala pa rin nangyayari. Sana tayong lahat nangangatal sa takot sa salita ng Panginoon. Amen? Ang reverence and fear of the Lord ay magkapareho yan. Synonym yan. Sabi na ang tiyo, tama na isang sabi sa isang taong nakakaintindi. Are you listening? Amen. Okay. So, notice the word. True worshipers. Tingnan po natin. Luke 18, verse 11 hanggang 14.
Nabasa ko na kasi Matthew 7. Alam natin ito yung kwento, dalawa ang tao umakyat sa templo. O kita mo ha, sumimba, pero iisa ang sumamba. Dalawa silang sumimba, pero iisa ang sumamba. Sino dito ang sumamba at hindi? Sino dito yung sumimba lang, pero walang pagsamba? Basahin natin. Ang Pariseo, okay, simulan natin saan ba nagsimula yan? Verse 10 siguro. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo. Gusali yon, simbahan yon. Kayo ba nasa loob din ng templo? Di kayo ay sumimba. Ang ating pinag-aaralan, true worshippers, hindi true. Ano yon? True simbaser. Ano? True worshippers, hindi lang true na sumisimba. May dalawang lalaki nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. O, tingnan natin ang una. Ang Pariseo, ito yung hindi tunay na mananamba. Are you with me? Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos! Binabanggit hindi ng pangalan ng Diyos. Pinasasalamatan kita, nagpapasalamat din. Pero dito, hindi ako gaya ng ibang mga tao. Mga kapatid, wala ang anino ng kayabangan sa isang taong sumasamba. Amen? Tama? Hindi tayo tunay na mananamba kung tayo may espiritu ng pagmamalaki, ng kayabangan, ng kataasan. Ang sabi pa, hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig. Ang tunay na mananamba, hindi nagkukumpara ng sarili sa iba. Are you with me? Nagaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalo niya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ang buwis na ito. Ang tunay na mananamba, huwag mong liliitin at tahamakin ang iyong kadais. There's no such holier than thou. Verse 12. Makalawa ako nag-aayuno, huwag mong ipagmamalaki yung ginagawa. Kung ang pinaghuhugutan naman niya yabang, para ma-impress lang ang tao, para may pagmalaki isang araw, naway ng una-unay. Ay ano ngayon? Hindi naman yung una, yung ngayon. Hindi naman ito paunahan. Dahil si Kristo ay hindi uunahin nun lang. Ang si keepers ay hanggang ngayon effective yan. Hanggang sa tayong matay. Dahil walang panahon na si Jesus ay huli. Makalawa ko nag-aayuno. Ang iba nga sa atin hindi nag-aayuno. Kaya kung tayo hindi man nag-aayuno, yung ay dapat nag-aayuno hindi pwede magyabang, ay di lalo naman ikaw. Nagbibigay ako na ikapo. Naku po. Marami. Tanong ko kayo ba nag-iika po? Kaya nga, ang giving ng tithes nasa New Testament. Nagbibigay ako ng ikapo, ng lahat kong kinakamtan, with all our substance. Verse 13. Datapot ang maniningil ng buwis. Kasi pagdating ng verse 14, ito yung hindi lang sumimba, ito rin yung tunay na mananamba. At ito rin yung hinahanap ng Diyos na mananamba. Sino yon? Nakatayo sa malayo. Ba't malayo? Kaya very good din naman yung mga nasa likuran minsan eh, ano? Kaya huwag kayo ditong pauna-una lagi. Wala nang lusutan ng Bible eh. Okay, nasa malayo. Ang atin lang kinuha, kahit yan may kinasaunahan, pero ang puso mo hindi ka karapat-dapat. Amen? Ang pinupunto lang natin dito, ay ayaw na tingin man lamang. Samantala yung Pariseo, para bagang may pamumukha talaga sa Diyos. Para bagang may pagmamalaki talaga sa Diyos. Tingnan mo naman, Panginoon, ang pinagkagawa. Pero itong taong malay na malay sa kanyang karamahan, hindi nga makatayo sa malapit. Kundi sa malayo. Hindi maitunhay ang kanyang mukha sa langit. Nahihiya. Alam mo ang tunay na mananamba? Malay na malay sa kanyang sarili na hindi karapat-dapat. Bakit? Malay din siya na ang Diyos ay kagalang-galang.
kundi dinadago ka ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Maraming relihiyon ngayon, kaya hindi mananamba ng Diyos, yung kanilang gawa ang ipinagmamalaki. Amen? Kung saan ako namulat, doon ako mauutas. Hindi ka mananamba ng Diyos. Ang iba, pinagmamalaking sila'y masunurin sa kutusan. Ang iba, pinagmamalaking sila'y binyagan, bautismado. Alam mo, ang dapat ipagmalaki lang natin sa Diyos, wala kong maihaharap sa iyo, kundi maawa ka sa akin. Isang makasalanan. Are you with me? Kayo ba'y nagmamalay na talagang tayo nabubuhay at naligtas purong awa lamang ng Panginoon? Yan ang ugat ng makabuluhan, makasaysayan, lasap na pananambahan na ikaw ay kinaawaan, na ikaw ay kinahabagan. Kaya naman ang pamanhika ng Diyos, alang-alang na kayo'y kinaawaan, ay harap ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay, kaya-aya na siyang inyong karampatang pagsamba. Ang awa ng Diyos na tayo'y kinahabagan, iniligtas, ay hindi lisensya para mabuhay sa kasalanan. Kundi, bagkus pa, ay pagtanaw ng utang na loob dahil sa kanyang mayamang awa. Amen? Notice the word. Not only notice the word, nailed the worship. Nailed the worship. Ano ba yung nailed? Ang ibig sabihin po ng nail, determine. Ibig sabihin, tukuyin, settle, ma-resolve, show, ipakita, affirm, pagtibayin, specify, tukuyin, define, bigyan ng kahulugan, clarify, linawin. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa true worships, not only notice the word, but also let us nail the worship. Amen. Ano ba yun? Bagaman nandun ang pinahagip na. Kasi sabi po ng talata dito, basahin po natin ulit, ang 4, verse 23. Nasabi diyan, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father. So, mayroong true worshippers. Ating i-clarify lalo pa yung worshippers sa susunod ng mga pangusap. Ano sabi diyan? For the Father seek, ano sabi diyan? Worship the Father in spirit and in truth. So ating ipaliwanag, ating i-clarify, ating tukuyin, ano ba yung true worshippers in spirit and in truth? Kasi, yung ating tingnan kanina, ang bayang ito ginagalang ka ng kalamang labi, mention din. Tapos sabi doon ng isa ay, ano yun? Nagmamalaki yung pariseo, yung isa naman ay dinadago ka ng dibdib. Ay, pwede din naman tayo magkunwarin, dinadago ka ng dibdib. Oh, Lord. Ano yung pa-effect? Ay, inaawa doon si isang, hindi ko natutukoyin. Hindi niya alam, kita ko siya ng parating. Eh, hindi ko naman alam na may pakay sa akin. Abay na lumapit sa akin, laglag ang luha. Paano ito? Laglag ang luha eh. Sabi, ako naman, pahiramin mo na 5,000. Pahiramin mo naman na 5,000. Pero kita ko naman nadating din eh. Bungis-ngis eh. Bitan lumapit sa akin. Talagang laglag ang luha. Ay talaga mahirap pahindaan yung ay laglag ang luha eh. Parang nag-iyak-iyakan na eh, baka hiramlaan sa akin. Ano, pwede yung pagluhay, ginagaya din lang natin. Amen? Kaya nga, worship God in spirit and in truth. Okay, ano ba yung spirit? Ito nyo ha? Pag sinabing usapang pagsamba sa Espiritu, that is spiritual communion, communication, awareness, relationship. Ang tunay na pagsamba sa Espiritu, ikaw at ang Diyos ay nagniniig
habang ikaw ay nakaupo diyan. Amen? Ikaw ay naku-communicate ng Diyos habang ikaw ay nakaupo diyan. Kaya sana ang inyong pag-amen ay dahil response mo, dahil naku-communicate ka ng Diyos. Spiritually. You are spiritually conscious. Hindi ka lang nasa simbahan, kundi ikaw ay nagmamalay spiritually sa Diyos na yung sinasamba. Nakakausap ka ng Diyos, nababanatan ka ng Diyos, itinutuwid ka ng Diyos, at ikaw ay alaman mo na ikaw yun, hindi yung kadais mo. Amen? Sa pagsamba, wag mo antayin yung tama kay kapatid. Siya hindi ganon. Ang pagsambay, ikaw mismo ang nagmamalay. Tama ba? Kasi maraming tao nasa simbahan, malay lamang physical, pero hindi spiritual. Alala ko yung isang babasa nabasa ko dati. Sa ibang simbahan, may upuan dito ang choir. May upuan ng choir, members. Pag sila'y umawit, hindi na sila naalis doon. Hindi na ang pastor. Meron diyang naikinig. Kaso lang habang nagpipreach, hindi alam ng pastor, pagkatapos may isinabmit. May isinabmit sa kanya. Pastor, ngayon po yung isang miyembro ng choir. Dinrowing niya. Tulog. May kaunti pa nga ang galing. May pumatak pa ng kaunti ang pagkakadrawing. May pumatak pa ng kaunti. Alam sabi ng pastor? Yung dinrowing at nagdrawing, pare yung hindi malay sa Diyos na kanilang sinasamba. Are you with me? Kitang-kita mo yung kadais mo. Ay, paano yung Diyos na sinasamba mo? Amen? Kaya nga meron tayong mensahe ng salita ng Diyos para mag-communicate tayo. Ngayon, kung ikaw ay aligaga sa mga tao nasa paligid mo, sumimba ka lang. Hindi mo na-meet ang Diyos. Amen? Ay may mga young people pa naman, ang gustong i-meet ay yung crush, hindi yung Diyos. Na-meet mo yung crush mo, kaya na lumabas ka, na-crush ka. Pero hindi mo na-meet yung sasambahin mo. Amen? Amen? Ngayon, the worship is in spirit and in truth. Bakit in truth? Why? The Father is the truth. Babasahin po natin in John 8:26 and 27. Ang Ama ay Ama ng katotohanan. The Son is the truth. I am the truth, the way, and the life. Kaya ang pagsamba na sa katotohanan dahil ang Diyos natin sinasambay katotohanan. So maganda lang yung ating espiritu ay sumasakay sa katotohanan. Ang ating espiritu ay nagmamalay na ang Diyos talaga ay atin at tayo ay Kanya. Naiintindihan niyo ba yun? Mahirap yung pantasya. Nakakita ka ng magandang babae. Ang ganda niya. Mahal ko siya. Akin siya. Ay siya, pukpukin mo na sarili mo. Bakit? Hindi ka pa nga naliligaw sa Kanya. Amen? Ang maganday, yung babae hinahangaan mo, ina-aspire mo, inaasam-asam mo, ay totoong iyo. Ang ganda ng sasakyan. Panaginip lang yan hanggat hindi iyo. The Father is the truth. The Son is the truth. The Holy Spirit is the truth. The Word of God is the truth. That's why worship in spirit, in truth. Naintindihan niyo ba yan? Amen? Kaya yung iba, hindi pwedeng maging mananamba. Bukod sa kanilang espiritu, ay hindi naku-communicate, wala pa sila sa katotohanan. Bakit? May relihiyong ang Ama lang ang Diyos. Tama ba? Dahil binanggit sa Diyos, sa Bible, ang Ama ay katotohanan, ang Anak ay katotohanan, ang Banal Espiritu ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Bakit? Salita yan ng tunay at totoong Diyos. That is not through the medium of shadow, nor through the letter of the law, but through Christ. Alam mo, pagsamba,
Hindi yan sa kautusan, kundi kay Kristo na siyang letra na siyang substance ng katotohanan. Amen. Babasahin ko pa ba yung ibang talata? Hindi na. So worship in the Spirit and in truth. Ikaw ay naku-communicate sa iyong espiritu. Tanya, spirit dyan ay small s. Ang small s, spirit ng tao. Ang tao may katawan. That is earth consciousness. Ang tao may soul. That is self-consciousness. Pero ang tao may spirit. That is God's consciousness. So, ang pagsamba ay ikaw ay nahahatdan at nalalagyan, natataniman, nababaunan, napapanatilihan ng katotohanan ng Diyos ng kanyang mga salita. Amen o ba? Oh, kayo ba'y sumimba? Kayo ba'y sumamba? Paano mo malalaman na kayo'y buhay physical? Pakiusap lang. Pakikurit ng inyong braso. Lalo na yung medyo natutumba na. Pakikurit ng inyong braso. Ramdam nyo ba ang kurit? Ba't ramdam mo ang kurit? Walang makakasamba ng totoo hanggat ang espiritu mo'y patay. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Maraming simbahan ay ganyan. Patay. Espiritual. Tama ba? Kaya kayo ay magpasalamat sa Diyos na kayo ligtas. Mga kapatid, wala na tayong kulang. We are complete in Christ. Do you know that? Dahil sabi ng Bible, makamtan mo man ang buong mundong, ngunit hindi mo tiyak na ligtas. Wala yun. Ngayon kung ikaw ay ligtas, ikaw ay naiintindihan mo na, ikaw ay talagang nagmamalay na sa katotohanan, alam mo na ang tama. Alam niyo ba yung malaman ang Diyos ay hindi dahil mo? Matthew 11:27, wala nakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at wala nakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At yung ibiging pagpahayagan nun. So, biyayang malaman mo ang katotohanan. At ikaw yung sumasamba sa katotohanan. At yun ang hinahanap ng Diyos. Kasama ka ho ba doon? Kasama ho ba kayo doon? Amen? Ang tunay na mananamba ay nasa katotohanan. At ang katotohanan ay hindi mo na-discover, ibinigay yan. Tama? 1 Corinthians chapter 2 verse 10, ito'y ipinahayag sa atin ng Banal na Espiritu, sapagkat ang nakakaunawa sa mga bagay ng Diyos ay ang Banal na Espiritu. Kaya kung kilala mo na ang Diyos ng totoo, hindi dahil siya inaabot mo, kundi inabot ka, magpasalamat ka. Are you with me? Walang pinakadakilang karunungan, kundi ang karunungan ng Diyos. Jeremiah 9:13 and 14, huwag magmalaki ang mayaman dahil siya'y mayaman, ni ang malakas dahil siya'y malakas, ni ang matalino dahil siya'y matalino, kundi ito ang kanyang ipagluwalhati, na kanyang nakikilala ako. Kilala niyo na ho ba talaga ang Diyos? Amen? That is spiritual reality, not just intellectual reality. Dahil ang Katoliko naniniwala din sa Trinity. Ang Sabadista naniniwala din sa Trinity. But the problem is there is spirit. Are you with me? Amen?
May mga paniniwala silang katulad din sa atin. Pero, ang katotohanan ay hindi lang paniniwala, kundi yung Espiritu. Sa Espiritu. Mamaya kukunin natin yung tinutok mo ko pang yan. Ba't ang atin lang dinitin, mga kapatid, nail the worship. Worship in Spirit and in truth. Dapat ikaw talaga ay naku-communicate na ng Diyos. At ang pagka-communicate na ito ay sa pahanga, sa paglaki ng tingin sa Diyos. Hindi sa palayo sa Diyos. Are you with me? Then, papatak na tayo sa number 3. Necessity of God's work. Kaya nga itong babaeng Samaritanang ito, mga kapatid, obvious, hindi talaga ito mananamba ng Diyos. Amen? Kaya nga nasabihin niya, bigyan mo ko ng tubig at ikaw bibigyan ko ng tubig na hindi ka na mauuhaw magpakailanman. Are you with me? Ano sabi ng babae? Hindi talaga siya na-communicate. Ang pagkaintindi niya sa tubig na ibibigay ni Kristo ay siguro dagat. Akalain mo ikaw hindi na mauuhaw, diyan daming tubig na ito. Bigyan mo ako na hindi ako babalik-balik. Alam mo, maraming tao, hindi talaga ma-communicate sa spiritual na communication. Amen? Kaya tinanong ko kanina, naiintindihan niyo ba yung salitang kaawa-awa at kinaawaan? Amen? Kaibig-ibig o inibig? Ang tao ay hindi kaibig-ibig. Ang tao ay inibig. Ang tanong, naku-communicate ba tayo doon ng katotohanan yun? 4:13 and 14. 4:13 and 14. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Verse 14. Sumagot si Jesus, datapwat, ang sino namang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal. Take note the word. Kapag may paggawa na ang Diyos sa espiritu mo, yan ay bubukal. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Ano ba ibig sabihin ng nabukal? Huwag natin babalik na rin. Madaming masasagi tayo dito pagka binaliktad natin yung bukal. Ano? Ay, kita mo nangingintab na eh. Ano? Ay, may sabing, pagka sinabi bang bukal, ano? Kusang. Kusang. Lumalabas at tubig. Ang babaeng kausap na ito, nung hindi pa siya kinikilos ng Diyos, hindi pa niya personal na nai-encounter, namimit ang Panginoong Hesus, ang alam lang niya ay tubig. Ang bumubukal sa kanya ay pangailangang pang tubig na literal, pero hindi pa yung pangailangang pang tubig na espiritual. Kaya dapat ang Kristiyano hindi na inaanyayahan. Naiintindihan niyo ba yan? Amen? Kapag talagang ikay mananamba ng Diyos, ay ba mananamba ng Diyos? Pwede ding ihambing yan sa mangingibig ng Diyos. Amen. Si Sister Jane, may mangingibig. Iga, matindi yan. Hindi na inaanyayahang pakasalan mo ako. Hindi na aanyayahang gastusan mo ako. Bumubukal sa puso ni Michael na umiibig kay Jane. Amen? Amen? Kayo ba'y mananamba ng Diyos? Ba't kayo hinaanyayahan pa? Mag-aanyaya na tayo. Amen. Bumubukal ba? Bumubukal ba? Eh, yun ang sabi, tingnan nyo. Yung tubig na yung hinahanap, pag nainom mo, mawawala uli. Pero pag nabigyan na kita ng tubig,
Ayan o. Aking ibibigay, nagiging isang, ano yun? Sa kanya aking ibibigay, ay magiging isang balon na ano, ng tubig na bubukal. Hanggang saan? Hanggang langit. Ang pagsamba ay hindi lang hanggang lupa, hanggang langit. Kaya nga buhay na walang hanggan. Kaya meron tayong spiritual communion with eternal communion. Why? Spirit and truth. Kaya hanggat hindi ka pa'y pinapanganak na muli, anyo lang yung iyo. Naiintindihan niyo ba yan? At mahirap pong makipagsabayan. Hindi ho yan sabayan, hindi mo kayang gayahin ang gawaan ng Diyos. Alaala ko ito si pangalan nito, yung gustong bilhin, kasi dinalaw ni Pedro at ng pila sa Jerusalem, yung pinuntahan ni Philip sa Samaria. Nandun yung isang lalaking, pangalan nga nito, na nung makita, bawat patungan ng alagad ng kamay ay bumababa ang Holy Spirit. Are you with me? At ang sabi ng lalaking yun, nalimutan ko ng pangalan. Tandaan nyo ba? Sabi, babayaran ko kayo. Bigyan nyo naman ako ng kapangyarihan ganun upang kung ang sino mang lagyan ko ng kamay ay tumanggap din ng Holy Spirit. Sabi ni Pedro, ang tingin ko mapait pang kalagayan ng puso. Ayaw ba? Ang ibig sabihin yan, hindi ka pa ligtas. Are you with me? Ibig sabihin mga kapatid, hindi talaga kayang gayahin ang buhay ng ligtas. Amen? Tama ba? Pwedeng maagaya nila ang ating awit. Kaya sila naawit na rin ng Amazing Grace. Nang When the Trumpet of the Lord, nagaya na rin sila. Lalo yung Alive ka, nawala ng ating awiting Alive, Alive. I am Rhythm. Bakit? Ginagaya na rin nila. Pero yung relasyon mo kay Kristo, hindi nila kayang gayanin. At yan ang tinatanong ko, sana'y malinaw sa atin. At kung talaga ikaw yan, are you with me? Bubukal ang antok. Ano sabi yan? Ano sabi dyan? Nakakamali tuloy ako. Pag ako natingin sa inyo, nag-iiba ako ng baso eh. Ano sabi? Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon. Is that a reality? Reality ho ba sa atin yan? Amen. Madali ho maging baptize. Magpabaptize ka lang di baptize ka na. Tama ba? Madali magbasa ng Bible. Si Satanas ngayon nagbabasa din. Ang hindi kayang gayahan ni Satanas, yung personal relationship with God. At kapag ikaw, yun na lang, dalawa na ang source ng ating tubig. Hindi na tayo takot maubusan. Pag walang tulo yung isa, yung isa. Pag parang walang tulo, at least si Des, may tulo. Yan, dalawang source. Pero bakit ang tubig galing sa luwa, ang tubig galing kay Pangulo, ay nakakabot sa ating simbahan? Kasi talagang literal na connected. Kahit pa yan ay may tubig doon, kung hindi ka naman kaduktong yung tubo doon, walang tubig na darating sa iyo. Bakit maraming tao, walang buhay sa Diyos, hiwalay sa Diyos. Hindi mo kayang kumabit sa Diyos dahil ikay sumama sa kanilang reliyon. No! Bago ka sumama sa tunay na iglesia, dapat ugnay ka na muna bilang katawan at ulo. Bilang sanga at puno, bilang asawang lalaki at asawang babae. Relationship first before you become worshiper. Kaya minsan, alam niyo po, nakakapagod hamunin yung hindi pa naman talaga sa Diyos. Kaya doon sa prayer and fasting, pag nagpipris doon, kaya sila tuwang-tuwa, siya daw ay naniniwala na itong natin sa prayer and fasting, baka dito'y talagang walang hindi ligtas. Kaya kahit ang preacher ay batang pastor pa, hanggang sa pinakamatanda, appreciate na appreciate. Bakit? Sa layon eh. Lahat ang naatin doon, malamang ligtas.
Pero hindi yun automatic na naatin sa linggo'y ligtas lahat. Ang pinakamaganit kausap sa espiritual na usapan ay yung hindi ligtas. Bakit? Hindi nga bumubukal eh. Tayo nyo, pag nasugatan kayo, may nalabas na dugo. Bakit? May dugo ang inyong katawan. Nagkukusang lalabas talaga yon. Kaya mga kapatid, yung pangangailangan mo sa Diyos, paggalang mo sa Diyos, pagsamba mo sa Diyos, pag-ibig mo sa Diyos, yan ay pinapaalala na lang. Pero yun ay nagkukusa. Balik nga tayo sa talata. Di ka sarap? Kaya yung malaman mong, abay, ako'y natutuwa. Mahal ko nga ang Diyos eh. Hindi ko kayang walang simba. Hindi ko kayang walang salita ng Diyos. Sumigaw ka sa galak. Anak ka talaga ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, wala ka ng ibang katatakutan. Hawa ka ng ama. Hawa ka ng anak. Ikaw ay tiyak na palangit. Amen? Hindi ka nagsasapalaran. Hindi ka nagbabakasakali. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Alam mo, yung galit ng Diyos ay hindi ligtas, ay kabaliktaran naman ng pag-ibig niya sa lahat ng kanyang iniligtas. He loved us with an eternal love. Maliwanag mo ba? Amen. Ang pagsambay hindi gaya-gaya. Yan ay bumubukal. Amen. Oo, pambira. Kahit na minsan aligaga na eh. Kahit na minsan wala nang pera eh. Kahit na, biga ko eh. Ako naman, Pastor, backslider ako mahina na eh. Biga ko eh, kita ko nabangon uli. Hindi na ikaw yun. Amen? May Diyos na gumagalaw na sa ating buhay. Nakakaramdam ka na, kusa ka ng ibinabangon ng Diyos. Bagaman ang laman ay lumalaban, pero mas greater is He that is in us than he that is in the world. Kaya mga kapatid, kung alak kong ligtas ka, hindi ka dapat mahirap kausap. Ay bumubukal eh. Lagi ko na ikwento sa inyo yung umang. May kanta dyan eh, labas-labas umang sisimba sa bawan. Yung ay pinsan ng ngungo, lagas-lagas uwaw sisiga sa gawaw. Bakit? Ang umang pag pumasok na sa empty shell, hindi mo na mapalabas. Hindi mo na mapalabas. Kaya kinakanta na, labas, 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 labas umang. Hindi nalabas eh. Pero kapag ikaw ay talagang ligtas, bubukal. Amen. Amen. Kaya yung tithes, hindi yun mahirap din kausap ang tunay na ligtas sa tithes. Bubukal yan. Kaya mga kapatid, isa rin sa gates ng iyong kaligtasan, yung iyong giving. Pastor, nawawala ang kaligtasan ko. Wala kang iwawala kung wala ka naman sadyang iwawala. Kaya mali yung kasabihan, ako'y dating Kristiyano eh, ngayon hindi na. Kaya hindi ka Kristiyano ngayon dahil hindi ka naman talaga naging Kristiyano kahit noon. Amen? Nasusukat mo ang iyong pagiging Kristiyano sa iyong giving. Walang anak ng Diyos na hindi magbibigay sa Diyos. At yan ay hindi panghilay, panghigit. Bubukal. Amen? Amen. Yan ba yung nabukal sa inyo? Yang inyo bang pagsamba dito ay bukal? O kaya, ako'y pinatatamaan na, ako'y matindi na yun, ba't hindi ang labanan, ako'y kailangan pakita. Hindi ganoon. Dahil ikaw may buhay. Ikaw na may buhay, ikaw ba hihilahin pa para kumain? Hindi ka pa nga tinatawag, andiyan ka na eh. Tama ba? Dahil ikaw may buhay, kusa kang nangangailangan ng iyong pagkain. Dahil ikaw ay may buhay, kusa kang nangangailangan ng iyong inumin. Dahil kayo may buhay, kusa ka na ngailangan ng bahay. Kaya kung ikaw ay spiritually buhay, may pagkilos ang Diyos. Kusa yan. Kaya matakot ka. Kung ikay sabing ligtas, hinihila ka pa. Maliwanag ko ba yan? Nangihina tayo. Pwede yun.
Pero, malakas pa rin yung pagkilos ng Diyos. Tama? Amen. Nag-backslide si Pedro. Nag-backslide si David. Pero yung contrite spirits being indwelled by the Holy Spirit, sumisigaw yun, Lord, have mercy on me. Is that clear? At yan ang hinahanap ng Diyos na tunay na mananamba. Necessity of God's Word. Nabukal ho ba? Amen? Nabukal ho ba? Nakakatuwa naman. Kaya pala kahit pilay, kahit walang trabaho, nagawa ng paraan eh. Kasi malakas yung bukal na yun. Nung ako'y bagong makakilala sa Panginoon pag nag-preach ang giving paano gayon? Wala ko na akong trabaho kay Lumpo. Pag uwi ko sa amin, sabi ko sa inay, ari kang mga buting ari may paggagamitan. Wala na. Pwede ko ari hugasan na. Nakipagbibili at ibibigay ko sa Panginoon. Walang trabaho, pilay. Pero palibasa may pagkilos ang Diyos. Nakakagawa ng paraan eh. Amen. Tama ba? Ay partidang hindi nakakalakad yun. Pero malakas. Is that a reality? Kaya dito hindi nyo, dapat realidad, totoo. Amen. Kaya may nakaranas ng uhaw. May nakaranas ng uhaw. Ako ay na-eltor for the second time. Kaya ako nalumpo, sabi ng tatay ko, ako daw na-eltor ng bata pa, nung magto 2 years old, tapos ako merong intern, naturukan ako sa spinal, kaya nalumpo. Pero siguro ako noon yung mga 18 years old, ako na-eltor ulit. Bakit? Ay, sukat tayo ulit ako eh. At nung kasagsagan ako yung sukat tayo, mga batid. Kung hindi daw ako nilagyan ng dextrose, patay na ako. Ang daming nawalang tubig. Ngayon, ako'y magkamalay ako, grabe. Grabe ang uhaw ko. Pahingin tubig. Ang tatay ang nakabantay sa akin. Kumuha ng pitsil, ilagay sa baso. Yung lagos-los pala ng tubig, sa isang uhaw, atindi. Ngaling-ngaling ko ng tabigin, akin na ho yan, iinumin ko lahat yan. Pero malapit, kumuha ng kutsara. Ano yun? Ang malapit pa doon, idunot-dot yung durong daliri. Tapos kahit pinunas, sabi sa akin, hindi ka daw pwedeng uminom. Babasahin lang ang labi mo. Sabi ko sa tatay, sino niyong paniniwalaan sa pagkakataong ito? Ako na mamamatay na sa tindi ng uhaw o yung doktor na yan. Wala siyang magawa. Ang sabi ng doktor, huwag uminom. Pero ako'y ang tindi ng uhaw. Lagaslas pa lang ng tubig. Kaya kung talaga ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Nakita mo pa lamang, magtulong-tulong tayo sa gawain ng Diyos, tayo sisimba, dapat napapataap ka na. Malaking katulungan na ang membro lagi na atin. Paano pa bang maaakay yung iba? Yung nagsasabing naakay na, hindi rin nga maakay. Sa totoo na ako'y lungkot na lungkot. Ako'y nalulungkot. Kasi kung naiipon lahat, yung totoo nagsasabing ligtas, ay tayo punong-puno na. Kaso lang, wala na nga yung iba, ay parang may kakandidate pa eh. Ay kayo, lumagay sa tayo kung kayo matutuwa. Pero nililinaw ko ito, kung talagang ligtas, kaya ang uusapan dito are you really safe? Bubukal yan. Amen? At mayroon din namang mag-iingat kayo dyan. Ang tunay, magpapatuloy. Kaya mayroong perseverance of the saints. Manghihina ka, pero ang linyada may magpapatuloy. Kasi mayroong parang mang kwitis shhh! Boom! Yun, makaputok, wala na. Mayroong mainit sa simula, pero wala na pag nagtagal. Ang tunay na ligtas, bubukal. Hindi sasabog. Bubukal. Sabihin ko sa inyo kayo mga bago, may problemang darating sa inyong buhay. May persecution, may panghihina. Pero kapag ikaw'y ligtas, magpapatuloy ka. Then last, not only notice the word, nailed the worship, necessity of God's work, but lastly, natural results of happened wonderment.
Kasi mga kapatid, napapalob din sa pagsamba yung namamangha ka kay Jesus. Kasi, tingnan nyo, kung ating babagtasin, simulan natin sa verse 12. Verse 12. Simulan tayo sa verse 12. Dakila ka pabaga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon. Bakit ganyan ang pangungusap? Eh, akalain mo ako humingi siya ng tubig, na pag ininom mo, mauuhaw ko ulit. Pero pag ako'y nagbigay siya ng tubig, ito'y bubukal sa iyo magpakailanman. Abay, sabi niya, ay mas magaling ka pag sa aming amang si Jacob. Ay, ako'y nagagalingan na kay Jacob. Ay, mas magaling ka pa. Utay na parang siya nagtataka sa kanyang kausap. Nagagalingan. Kalahin mo sabi, bay, magaling ka pa kay Jacob. Ituloy pa natin. Sa verse 19. Tingnan niyo po ang verse 19. Nandiyan po ba kayo? Kaya mga kapatid, ang pagsamba ay hindi lang na-communicate ka sa truth, spiritually. Kundi yung Diyos na sa katotohanan na yung nakikita, nakakatuwa ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Alam mo, ang maganda pa sa Diyos pag iligtas, hindi lang ikinagmamalisi ang kaligtasan, yung bang araw-araw na biyaya. Kaya iba dito, tuwang-tuwa sa Diyos, nakagising lang ng umaga, tuwang-tuwa na. Ay bakit? Yung iba, matagal lang gumising, wala lang. Akala, automatic na sila nagising ng umaga. Pero kapag tayo ligtas, ipinagpapasalamat natin na tayo nagising pa. Diga? May kakaibang kamalayan kaysa mga tao hindi paligtas kasi may paggawa nga ang Diyos Ngayon, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw Di nga, kanina, magaling ka pa ka ba, Jacob? Abay nataas ikaw yata isang propeta. Pero pagdating sa verse 29, tingnan natin ang verse 29. Magsiparito kayo. Tingnan niyo isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Parang kayo hangang-hanga na Amen? Kayo ba'y nagagandahan pa sa Diyos? Kayo ba'y natutuwa pa sa Diyos? Kayo ba'y galak na galak pa sa Diyos? Dalawat isa pag wala yan. Malayo ka sa Panginoon o wala ka talaga sa Panginoon. Ito ang huling punto. Natural result. Kapag ikaw ay true worshipers, nako-communicate ka. Naiintindihan ba itong sinasabi ko? Amen? Naiintindihan ba ito? Ang good student, nako-communicate ng teacher. At ang teacher naman, magaling na communicator. Tama ba? Are you listening? Are you listening? Pag pinapaliwanag ang math, abay natututo nga sa math Pag pinapaliwanag ang Pilipino, abay natututo nga sa Pilipino Pagka piniliwanag ang Diyos, dapat natuto tayo. Dahil naku-communicate tayo. Amen? Meron ng relationship mula sa Diyos at ikaw ay naku-communicate na. Ngayon, hindi yan, wala lang. Noong ang tao ay bumagsak kay Satanas at naging anak ni Satanas, hindi wala lang. May bunga. Tama ba? Tanyo mo ba? Nung mapagkasala ni Satanas ang tao, nagkaroon ng ugnayan, ama at anak, hindi lang nauwi doon. May bunga. Ano yung mga bunga? Mga kawalangyaan. Tama ba? Nagkaroon ng pagpatay, kasinungalingan, lahat ng kasalanan, nagkaroon ng resulta. Ikaw at ang Diyos, mayroong pagniniig. Wala lang. Imposible. Kami nga ni Madam naging mag-asawa, nagkaroon ng Jimuel. Amen. Nagkaroon ng Jimuel. Kakaintindihan ba tayo? Minsan iniisip ko, okay, naiintindihan pa kaya din Amen, naiintindihan mo ba? Okay. Yung isa na-rape lang Na-rape lang. Abay, nagbunga Rape pa yun, partidang rape yun. Yung iba naman, may asawa na, hindi magkaanak. Ay, yung isa, rape lang, ay, nagkaanak. Tapos ikaw,
at ang Espiritu mo at ang Diyos ay nag-connect, tapos wala lang. Hindi totoo yun. Kaya tatanungin kita, ikaw kay mana ng ba ng Diyos? Anong result? Anong resulta? Naintindihan niyo ba yun? Amen? Dahil yung tubig sa luwa at tubig kay Pangulo, may tubong nakaugnay sa atin. Ano result? Abay, napupuno ang drum eh. Ano pa ang result? Abay, nakakaligo kami eh. Nakakainom kami. Bakit? Pag may ugnayan, may makikitang nangyayari. May nangyayari ho ba? May nangyayari ho ba? Kaya siyasatin natin, ano na nangyari buhat ng ako'y nagsasabing Kristiyano na ako? Ano mangyayari? Kita ninyo ha? Tingnan niyo po. Ano ang nangyari? Andiyan pa ba kayo? Ang naging lundo ng conversation nila, halata mong napabigay yung tubig na hindi na siya mauuhaw, halata mong napapunta sa kanya. Bakit? Di kaya siya nag-igib, may dalang banga. Iniwan niya ang banga at pumunta sa tao. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan yung tubig niya, meron ng tubig na dumating sa kanyang mahalaga. Mga kapatid, itong ebidensya. Sana mas maliit na ang tingin mo sa bagay ng panglupa dahil natatyan ka na ng pinakamahalagang pagpapala. Pero kung ikay nasasapawan, kontrolado ka ng bagay ng lupa, at to the extent na mawala ang iyong pananaw sa Diyos, matakot ka. Baka dinadaya mo lang ang sarili mo. Are you listening? Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo ba na magbirakulo ang Diyos? Sabi ng Panginoon kay propeta, ng propeta yung babae, manghiram ka pa ng langis. Manghiram ka pa ng lalagyan ng langis. Bakit? Yung pala mangyayari, pag wala ng langis, titigil na ang langis. Are you with me? Ibig sabihin, dapat talagang lagyan natin ng malaking puwang ang daloy ng paggawa ng Diyos. Kumusta ang banga ng iyong buhay? Baka ikaw ay naglalagay pa rin sa iyo ng sarili mong tubig, sa iyong sariling banga. Maganda yung balon ng Diyos na doon lumalabas yung tubig. Kaya naiwan niya ito mas mahalaga yung balon kaysa banga. Ang nakakalungkot, maraming nagsasabing Kristiyano, iniiwanan ang balon dahil ng banga. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Ay magkalinawan tayo. Kaya nga reality ang ating pinag-uusapan, hindi information lang. Reality. Ang totoong buhay nakakalungkot, maraming bagay. Ang iniiwan natin yung balon ng buhay at ang ating sakbat ay ang banga ng ating maliit na tubig. Is that clear? Is that a reality? Reality yan! Sabi ng Diyos sa Jeremiah, mayroon dalawang kasalanang malaking ginawa ng Israel. Sila ay gumawa ng kanilang banga sa kanilang tubig. Pero iniwan nila ako na bukal ng tubig ng buhay. Natural results. Nung masukol siya sa kasalanan, na-communicate na sa spiritual, natural. Pag sinabi natural, likas na magaganap. Tama ba? Ano ang likas ng bato? Matigas. Ano ang likas ng putik? Malambot. Ano ang likas ng bakla? Kalambutan. Pag sinabing natural, yun. Kung ikaw talagay balon ng tubig, lalabas ang tubig. Kaya sa babae, anihin ko pa ang banga. Kung ako'y may balon na ng tubig. Bakit ikaw'y parang kulang na kulang pa? Ay nasa iyo na ang Diyos. Amen? Amen? Baka alam lang yan, pero hindi reality. Iba yung knowledge lang kaysa reality. Tama ba?
Iba yung katotohanan kaysa panaginip. Abay, ako'y nananaginip, hindi ako'y kain ng fried chicken. Diyan pa naman sa cellphone, meron diyang reels. Diyan ako napapatigil kasi meron diyang, ang parte ay pagluluto. Pambira ako para may hindi nakain ng kanin. Pag nakita yung paglulutong yan na, Mami, anong pang-ayuda sa akin? Ay, gutom na eh. Hindi niya alam na ako'y nanuod ng nagluluto. Kasarap. Talang-ngaling kapain na eh. At kunin. Kasi hindi reality yun. Hindi reality yun. Nangangain ka, pala nananaginip, tapos paggising mo, gutom. Hindi reality yun. Minsan ang reality, kinatutulog, ikinapaihi, paggising mo, basa nga. Yun pa minsan ang reality eh. Pero yung ikaw ay nakain sa panaginip, hindi totoo eh. Ikinainom sa panaginip, pero ikinaihi sa panaginip, paggising may lanag nga eh. Hindi man naulay baha. Amen? Kaya dapat ating alamin, mga kapatid, pag natiyak mo talagang tunay ito, abay, ang saya. Hindi lahat palangit. Hindi lahat may Diyos. Hindi lahat ligtas. Hindi lahat anak ng Diyos. Napakaswerte mo, utoy. Kung talagang ligtas ka, at hinahamon ko yung kaligtasan mo, pinakamahalaga yan kaysa sa iyong sariling banga. Ang iwanan may banga, wag ang balon. Ngayon, kung kaya mong iwanan ang balon ng dahil ng banga, kakatakot ka. Hindi yan ang true worshipers at hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Kala nyo ga, simple lang ang buhay. Tunay yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino bang gustong sumunod sa akin, hindi ba sa pagsunod, iwanan mo ang sarili mo. Ang sino bang umiibig sa akin, nangigis sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid na babae, hindi pwedeng maging alagad ko. Dapat si Jesus ang pinakamahalaga. Si Jesus ang pinakamahalaga. Hindi pera, hindi pamilya, si Jesus. Ngayon kung hindi mo kita yan, iiwanan mo ang balon at kukunin mo ang banga. At hinahamon ko, is that a reality? Anong mga banga ang naiwan mo dahil ng balon? Nakakalungkot, ang dami mong balong iniwan ng dahil sa banga. Please search yourself. Amen? Amen? Kaya yung mga ligtas, biyaya yan. Hindi just claim. Biyaya yan. Nabukal yan. Natuyag yan. Nalalim yan. Binubuuan niya ng prinsipyo habang natagal. Hindi nababaw. Tingnan niyo yung mga kamatayan ng mga unang tagasunod. Hindi ba basta? Tayo naman nakikinig pa lang, papatay na. Maliwanag ba? Yun ang aking gusto. At saka anong nangyari? Tingnan niyo, basahin natin, verse 30. Diyan pa ba kayo? Diyan pa ba kayo? Ano sabi? Natural result? Iniwanan ng banga. Bakit? Nakakita na ng balon. Pandalwa. Dahil matindi itong balon na ito. Bumubukal nga eh. Nagsilabas sila sa bayan. Hindi, ano sabi diyan? Sa verse 29. Hindi ba ito yung sa Baritana? Kaya ako nagtataka doon. Ako'y naligtas way back 1986. 1986 ako naligtas. Kung di ako magkakamali sa tala ng aking karanasan, yun ay September 3. Alas 3 ng hapon. Tumaas ang aking kamay at tumanggap ako sa Panginoon. Hindi, doon ko nagsimula na kayo magkamalay na ang halaga talaga ng Bible. Nakalain mo, wala pang December, 7 beses kong natapos ang Bible. Kaya nakalungkot, ang tagal ng Kristiyano, hindi pa nagbabasa ng Bible. Matakot ka, utoy. Hindi yan ang Kristiyano. Walang buhay na hindi nakakadama ng pangangailangan. Kayo nga sobranahan yung pangangailangan. Are you with me? At ang malapit pa nito, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kita mo, talaga na-encounter niya, namangha siya. Nagkaroon ng reality yung pinag-uusapan nilang worship at ito yung result. Amen.
Nag-i-invite eh. Ako'y nalulungkot, ang tagal ng ligtas, hindi mo lang nag-share ng Word of God. Hindi naging part ng pagbabahagi ng kaligtasan kanyang naramdaman. Nalaman, delikado yan. Kailan ka huling nagbahagi kay Kristo bilang naging tagapagligtas mo? O ikaw ay aabutin na lang paglubog ng araw na nagsasabing ligtas, and that's all. Hindi totoo yun. Kasi nung ikay maligtas, ginawa kang asin, so maglasa ka. Ginawa kang ilaw, so magliwanag ka. Kaya hindi, God saved us to serve. Amen? Amen? Tayo hindi nananaginip sa pagkakataong ito. Bagaman iba sa inyo, pwedeng gano'n na nga. Ito na yan. Ito na yan. Alam mo, walang thrill pagka kami may hawak ng baraha, pero walang pustahan. Ako'y naantok. Ang galing ng diskarte ko, wala pala akong kakabigin. Di ka? Lalo yung kayho. Pala naman, testing yung, yung laro lang. Ang iba nga'y ulingan. Yung iba-iba pa pag may ulingan, nakakabawi. Pero ang maganda'y tunayan. Ayaw ba ang buhay Kristyano hindi pa naginipan? Tunayan. May resulta yan. Kaya kahit lumpo, napapagalaw. Amen? Oh, mahirap pagalawin ng lumpo. Sabi nga ng pinsan ayan nga, nakakuha nga ako, buhatin naman. Ngayon, yung kanyang udyok sa akin, kanyang tuya sa akin, nahihiya siya ngayon. Nagkakaintindihan ba tayo? Kakaintindihan ba tayo? At hindi ko kayo kilala. At hindi nyo rin ako kilala. Ako nakakakilala ng aking personal relationship with Christ. Mahalata nyo na lang sa akin yung result. Kaya ako'y naghahanap sa inyo. Dapat may result. Amen? Amen ho ba? Kaya niya bang iwanan ng banga? Dahil ang balon? Kaya niyo bang ipag-anyaya yung balon na binubukalan ng tubig? At ano ba sabi ng talata? Marami sa Samaritana ang naligtas ng dahil sa babaeng ito. Nakakalungkot, ang tagal mo ng Kristiyano, paano kung ikaw magbubunga, yung mag-witness nga hindi mo nagagawa? Amen? Amen. Magpo-post lang ng talata. Ano nakakahiya doon? Marami ditong hindi nagpo-post. Amen? Ay, baka kaya mahirap pilahin, hindi pa nabukal. Ngayon, pag hindi nabukal yan, delikado ka. Si Judas ay nakasama din ng iglesia. Amen? Sa 1 Corinthians 11, sabi, may kaunti akong paniniwala sa inyo dahil sa iba sa inyo ay maraming hidwang pananampalataya. Acts chapter 20, verse 28, up to following verses, sabi, mula sa inyo ay lalabas ang ganid na lobo at hindi pakukundanganan ang kawan. Ibig sabihin, out of the local churches, pwedeng lumabas din yung pumasok na hindi naman talaga tupa. What a challenge for us. Amen? 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 Basta paano malalaman ako ay may bukal ng tubig. May natural result. Are you involved in soul winning? May isinasakripisyo ka na ba alang-alang sa balon? Pag wala, nananaginip ka lang. Tapi manalangin. Panginoon Diyos,